Ang sarap isipin na totoo sa mga umawit sa kanilang buhay, ang kanilang inawit. Amen? So, what a blessing. Thank you so much. Again, good afternoon, everyone. And it is good to understand the reason why we are here today. Of course, because it's Sunday. Amen? But deeper than that, nandito po tayo for the Lord to accomplish great things in our lives. Once in a while, mas magandang tayo po ay nagkakaroon ng pagsusuri sa ating pong mga sarili. Because like what the testimony of Preacher June emphasized, may mga pagkakataon po, yes, we are here, we are attending church services, pero yung pong puso, po pwedeng iba na po, mga kapatid. Kaya sa mga kapatiran natin, marahil nagtatanong, ano ba kakaiba sa service natin ngayon? Ano bang kakaiba sa revival na ito? Well, siguro po, maganda lang magkaroon tayo ng idea na ang revival is for a reminder. Diba? Ito po ay para mapaalalahanan lang po tayo. Sapagkat bilang tao po, kasi ang totoo niyan, hindi naman po pagka na-save ka, perfecto ka na pagkatapos. Nandito pa rin tayo sa mundo, na po pwedeng katulad ng kanyang patotoo, hindi iilang pagkakataon na nandyan ang hatak ng kalaban, na nandyan po yung impluensya ng mundo, na pilit kang hahatakin, palayo sa kung ano yung direksyon mo para sa Panginoon. Hindi po exempted ang mga Kristiyano sa impluensya ng mundong ito. Kaya yun po ang kagandahan na sa usapan ng revival, meron pong reminder. Ito po ay pagpapaalala sa bawat isa sa atin na baka habang nakikinig ka, ma-remind ka na hindi nga pala dapat ganito. Okay? At dapat pala ganito. Yun po yung pinaka-konsepto nito. And of course, dahil nga nasa atin pa rin po yung nature natin before, talagang nung nasave tayo, nagkaroon lang tayo ng new nature in Christ, pero battle po yan, naglalaban po yan. Kaya yun po ang masasabi nating very challenging sa ating buhay bilang Kristiyano. Yung bang everyday battle, di po ba? Yes, our enemy is the devil and we cannot deny the fact na yung sarili po natin, yan po ang pinaka-target ng dyablo. Kaya ang nangyayari po, may mga pagkakataon na tinatalo pa rin tayo ng ating matandang kalikasan. And because of that, hindi natin nagagawa yung kalooban ng Diyos. Remember, when the Apostle Paul said, "This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of your flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. These two are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would." Spiritual battle po yan. Ngayon, ang purpose ng revival, para kung mali ka, ma-rebuke tayo. Para kung nalihis ka, talagang ma-rebuke po tayo. So, kaya para sa akin po, once in a while, it is good to have revival meeting like this for us to be reminded and at the same time to be rebuked. And of course, ang pinaka-goal is realization. Yung bang ma-realize natin, hindi itong gusto ng Panginoon sa akin. Hindi gusto ng Diyos na ituloy ko yung lihis na buhay na ito. Hindi kalooban ng Diyos na Kristiyano ako, pero impluensyado ako ng mundo. Hindi kalooban ng Diyos na Kristiyano ako, sira ang patotoo ko. So, kaya yun po yung reason. Para lang po yung mga kapatiran natin, maybe this is your first time to attend revival meeting like this. At hindi na po tayo nag-imbita. Kasi nga po, nung nagkukwentuhan kami, pag kami revival meeting, naiimbitahan po ako, parang kaysa sa mag-isip po tayo, nang mag-iimbita pa, inimbitahan ko na lang ang sarili ko. At ang kagandahan naman sa, alam niyo po, ang kagandahan naman sa sarili ko, nung imbitahan ko naman, pumayag naman kaagad. Yung pang walang mahabang usapan, right away, nagkasundo kaagad kami ng sarili ko, at napapayag na po kaagad ako, mga kapatid. And in fact, with all my heart pa, yung talagang buong puso ko. So, what I mean to say, it is really great and wonderful to be used of God in preaching and encouraging the other churches, the other believers, but wala pong itatapat sa saya na yung mismong taong ipinagkatiwala ng Panginoon sa'yo, yun po ay mapagministeryohan mo. Kaya sabi ko nga, bukod sa katotohanan, may nangyari po kay Hannah, pero masaya po ako, nakasama ko po kayo ngayon, and my prayer to God is that wag niyo pong ituring na parang isang normal
na bagay po ang gagawing pakikipag-usap ng Panginoon sa atin. And I believe, pinag-pray nyo po ito at ready na po tayo para dito. Amen? So, sige po, buksan na po natin ating mga Bible sa Psalm chapter 85. Psalm chapter 85, babasahin po natin ang isang talata lamang. Psalm chapter 85. Sa unang pagbasa, I want to request the congregation to please read our text loud and clear. Everybody please, Psalm 85 verse 6, ready, begin. Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Isang talata po na nagdadala sa atin sa idea na sa usapang bayan ng Diyos, hindi po isang beses, kundi sa paulit-ulit na pagkakataon, talagang sila po ay nalalayo at muling nanunumbalik. Kaya sa pagkakataong ito po ay prayer for mercy to Israel. At dito po sa panalangin para sa habag ng Diyos, ang nakapasok po dito ay ang panalangin na nagsasabing, wilt thou not revive us again, that thy people might rejoice in thee? Let us pray. Our gracious, loving God, once again, we want to thank you and praise you for your goodness. Thank you for allowing us to have this revival meeting. Lord, lagi po namin kinikilala ang kahalagahan ng presensya mo sa aming kalagitnaan. Alam po namin ikaw ay nananahan sa amin, pero sa fellowship na ito, sa gawain ito, gusto po naming maramdaman na ikaw ang nakagitna sa amin, Panginoon. And please, Lord, i-accomplish mo po ang iyong kalooban. Sagutin mo po ang aming panalangin, particularly ang heart's desire ng iyong lingkod na ang bawat isa po sa amin ay makaranas muli ng revival. I pray na ito po ay amin pong bibigyan ng importansya sa aming mga buhay. And I pray na pupuspusin mo po ako ng banal na spiritu, gagamitin mo po ako for your glory and for your honor, gagamitin mo po ako to encourage your people, to enlighten the minds of your people, and I pray, O God, na ikaw po ang siyang maparangalan sa aming gitna. Thank you so much, and I would like to completely rely on you and on your power, O God. For all of these things we ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Wilt thou not revive us again, that the people may rejoice in thee? Ang ating pong magiging pag-aaral ngayong hapon ay sesentro po, mga kapatid, sa tatlong simpleng salita na napakahalaga at magpapaunawa po sa atin sa true essence of revival. True essence of revival. You know, may mga bagay po sa buhay natin na ginagawa po na lang natin ng routine at mechanical. Katulad nga po kanina, sabi ko nga, talagang nung i-assign po natin si Preacher June, hindi naman natin alam ang mga lalabas sa kanyang bibig, sa kanyang patutuo. Pero masasabi natin na talagang guided talaga ng Panginoon, sapagkat almost exactly na yung lumabas sa kanyang patutuo ay mga paalala, mga kapatid, ng katotohanan na sa buhay mo bilang Kristiyano, pwedeng mangyari na dumadalo ka pero malayo ka na. Dumadalo ka pero backslider ka na. Katulad rin po ng sinabi mismo ng Biblia that the backslider in heart shall be filled with his own ways. Kung tayo po yung Kristiyano na bagamat sumasamba, na bagamat nagbibigay, bagamat naglilingkod, bagamat nagpapatuloy, pero ang lahat ay ginagawa natin sa ating sariling kaparaanan, sa ating sariling kalooban, sa ating sariling kagustuhan, sinasabi ko po sa inyo na ang Biblia po ang nagdeklara na ang mga tao at Kristiyano na ang nasusunod sa kanyang buhay ay ang kanyang sarili ay backslider daw po, mga kapatid. So it is good to somehow consider that and be reminded this afternoon through this message. Nung sinabi po ng psalmist po yan, wilt thou not revive us again? Sabi ko nga po, very clear ang aking understanding na ang usapan ng revival ay marahil po paulit-ulit na kakailanganin po natin bilang Kristiyano. Pinaalala po sa akin yung talata na nagsasabi po that the just man falleth 7 times and then rise it up again. Imagine po, ang tukoy po sa kanya, just man,
Pero ang sabi po, falleth 7 times. Meaning to say, yan po ay nagdadala sa atin sa linaw ng idea na sa usapang Kristiyano, kahit Kristiyano ka pa, pwede ka pa rin mabuwal ng 1 beses, 2 beses, 3 beses, o higit pa. Pero ang importante po ay ang puso na nanduroon ng iyong pagnanais na makabangon kapag ka ikaw ay nabubuwal. Amen? And in this message, I want all of you to also understand na ang usapan ng revival meeting ay panawagan para ang tao po ay ibalik sa Diyos at hindi upang ang Kristiyano po'y itaboy palayo sa Diyos. Diba? So it is good to somehow have an idea doon sa itinuturo ng Bible na ang ating takbo ng pag-iisip, mga kapatid, sa panahong tayo'y nagkakamali, ang kailangan tayo po'y maitama. Sa panahong tayo po'y nalilihis, kailangan lang po na tayo ay maituwid. Sa panahong tayo'y nakakalimot, kailangan lang po na tayo mapaalalahanan. Sa panahong tayo'y nangihina, kailangan po nating mapalakas. At sa panahon na tayo po'y medyo nadidimlan, kailangan po nating maliwanagan. Amen? So it is good to somehow this afternoon experience yung pong revival na ipinapanalangin po natin. At akin pong naaalala sa mga unang mensahe po na aking na-preach patungkol po sa usapan ng revival, yung po ang dapat matanaw po sa atin. Pero 3 words ang gusto ko pong i-share sa inyo sa usapan ng revival. Number 1, the word restoration. The word restoration. Okay? Number 2, the word recovery. Recovery. And then thirdly, the word rejoicing. So isa-isahin po natin. The true essence of revival is restoration. Ang ibig sabihin po ng restoration ay yung panunumbalik, mga kapatid. Nung ang prodigal son po ay nagwala, nung ang prodigal son po ay lumihis, nung ang prodigal son po ay lumayo, nung ang prodigal son po ay nabuhay sa pariwarang pamumuhay, ang maganda po sa storya niya, siya po'y nakapanumbalik sa kanyang ama. Amen? So this same thing that I want all of you to see, that I want all of you to learn, na talagang oo, posibleng malihis ka, oo, posibleng makalimot ka, oo, posibleng malayo ka, pero ang importante po, marinig mo ang mensahe ng revival at ang puso ng revival ay ang tawagin ka pabalik sa Panginoon. Amen? You know, may mga human tendency po kasi ang mga mananampalataya na minsan para tayong prodigal brother. Na kapag kami nalalayo, right away, judgment ang ibinibigay natin. Na talagang ang takbo ng isip natin, pasamain lalo yung mga taong nalalayo. Yan po kahit kailan mali sa sinasabi po ng Bible. Sapagkat kung Diyos ang pag-uusapan, ang pinakananais niya, pag may nadapa, siya po'y makabangon, siya po'y muling makatayo. Amen? And that is the reason why the Apostle Paul emphasized that to the Galatian believer. Ang sabi po niya sa Galatians chapter 6 and verse number 1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, anong sabi po? Restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So dito po, ginamit ni Apostle Pablo yung salitang restore such an one. Kailangan po na tayo sa buhay natin, kung sakali po na tayo po'y nagkamali, kung sakali po na tayo po'y nahatak ng mundo, kung sakali po na tayo po'y medyo napariwara na ang buhay at bumalik sa dati nating buhay, I want you to realize that this afternoon, the purpose of this revival ay para tawagin ka upang ikaw ay manumbalik sa Panginoon. Amen? Huwag kang papigil sa kung ano ang magiging reaksyon ng tao. Huwag kang magpapigil sa kung ano ang magiging pananaw ng tao. Ang importante yung realization mo na kailangan kong bumalik sa Diyos, na kailangan kong balikan ang Panginoon, na kailangan balikan ko ang aking unang pag-ibig. Amen? Tingnan niyo po ang sabi ng Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Ang sabi po, mga kapatid, sa verse number 2.
Kung itutuloy-tuloy po natin, ang sabi po ng Panginoon, I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say that the apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake, thou hast not fainted. Pero sa verse number 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Nakikinig po kayo mga kapatid? Nasundan niyo po yung flow? Ng Ephesus Church, ayon sa talata, nagsimulang maayos. Sa usapan ng lakad, sa usapan ng pamumuhay, sa usapan ng asal at aral. Ang sabi po, I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say that are apostles and are not, and hast found them liars. Kumbaga, tala sa Bible, meron sila. Okay? Yung pong buhay pagpapagal, grabe po sila. Matindi po sila. So listen, why? Because dito po sa talatang ito, ipinakita they started good, pero somewhere along the line, ng lamig. Kaya ang sabi ng Panginoon, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Sabi ng Panginoon, iniwan nyo ang inyong unang pag-ibig. Siyempre po, kung ang pag-uusapan, pag-ibig, ang pag-ibig natin talaga dapat sa Diyos. Pangunahin, Diyos ang dapat sentro ng ating pag-ibig. At pag sinabi nating pag-ibig sa Diyos, ito po ay nakasasakop sa maraming bagay. Because if you really love the Lord, you will love His work. If you really love the Lord, you will love His worker. Ibig sabihin po, lahat ng kaugnay sa Diyos, sa usapang pagmamahal mo sa Diyos, mamahalin mo rin lahat yan. Amen? Pero yun ang iniwan nila. Iniwan nila ang unang pag-ibig. Kaya nga sabi ko, this is not just for young people. Sa lahat ng Kristiyano, kamusta po? Yung dating pag-ibig mo sa Diyos, yung dating kompleto ang attend mo ng service, yung dating ikaw ay involved sa mga gawain, yung dating ikaw ay talagang napakasuko, at yung dating ikaw ay talagang very active at engaged, mga kapatid. Ang tanong, ganun ka pa rin ba? O ikaw, katulad ng sinasabi ng talata, iniwan mo na ang iyong unang pag-ibig? Pag binabalikan ko po ang Kristyanismo nung panahon noon, actually kahit nung panahon po namin, na kung tutuusin, mga siguro nasa 30 years ago, dahil nasa 35 years na po ako sa usapan ng Kristyanismo o pagpapastor, so 39 years sa usapan ng pagkakristyano, naabutan ko pa po yung time na talagang grabe po sa usapan ng sakripisyo at serbisyo, grabe ang mga Kristiyano. Naglalakad kami sa init ng araw. Yun ang dahilan kung bakit sobrang natutuwa ako at na-encourage ako sa mga members ng church natin, lalo na pag Sabado, na talagang ikinasa nyo na yung Sabado ng paghayo, na kung saan pagtuturo sa mga bata, tapos may mga feeding center tayo, feeding program po tayo. Natutuwa ako sapagkat natatanaw ko yung kahapon sa usapan ng buhay, ministeryo. Yung bang napaka-sacrificing ng mga members na talagang kahit ano po, the more na may challenge sa ministry, the more na ganadong-ganado sapagkat magkakataon to prove to God that we really love Him. Amen? Yes, yung difficulty, yung hardship, yung mga sacrifices, that is actually an opportunity to prove to God yung deepness ng ating pag-ibig sa Kanya. Kaya nga, ang gusto kong itanong, yung pag-ibig nyo ba sa Diyos kahapon, ganun pa rin ba ang pag-ibig nyo sa Diyos ngayon? Naku, Bishop, hindi na po, kasi mas matindi na po ang pag-ibig ko sa Panginoon ngayon. Kung ganun sana yung changes, okay yun Pero sa usapan ng Ephesus, mga kapatid, lumamig ang pag-ibig po nila. Ang ibig sabihin po nito, for better understanding, na hindi na nila ginagawa yung mga dating ginagawa nila. Na hindi na sila lumalakad sa kung saan talaga dapat lakad nila. Mga kapatid, hindi tayo maluwag sa church na ito. Pero hindi po tayo mahigpit sa church na ito. Pero ayaw naman natin na parang kahit ano na lang ang gustong gawin ng mga miyembro. We still want to encourage our people to love the Lord
ng higit kaysa sa lahat. Amen? Kaya mga kapatid, ito lang ang isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo, sana kaya po kayo umaattend sa church kasi mahal nyo ang Panginoon. Sana kaya po kayo nagpipigay kasi mahal nyo ang Panginoon. Sana kaya po kayo nagsiserve dahil mahal nyo ang Panginoon. Kasi po pwede naman na opo, magkakasama nga po kayo, pero ang motibo naman ng pagsasama-sama nyo, baka gusto mo lang makasama si sister, baka gusto mo lang makasama si brother, o baka gusto mo lang magpasikat. Kung gusto mong sumikat at magpasikap, mag-showtime ka. Pero sa usapan ng gawain ng Diyos, mga kapatid, sana lahat ng ito ginagawa natin dahil mahal natin ang Panginoon. Madali naman pong malaman yan kung pagmamahal ang dahilan. Diba? Alam nyo naman po yun eh. Pag pagmamahal ang dahilan, hindi kayang pigilan ng hirap yan. Pagka pagmamahal ang dahilan, mga kapatid, kahit anong sakripisyo, magagawa niyan kasi pagmamahal eh. Mga kapatid, mga minamahal, I want to emphasize the word restoration sa usapan po ng tamang kaisipan ng revival sapagkat yan po ang napapangyari at nagawa sa buhay po ng prodigal son na bagamat siya po ay nakapagpasya ng mali sa kanyang buhay. Sinasabi ko sa inyo, it is very possible na kahit Kristiyano kayo, isang araw mamamali kayo ng desisyon. Maaaring iyan ang kalagayan mo ngayon. Nagkamali ka sa desisyon mo at dahil sa pagkakamali mo sa desisyon mo, marahil nagsasuffer ka na, marahil nararanasan mo na ang epekto ng maling desisyon mo, pero ang dapat mong gawin, hindi magmalaki, hindi magmatigas. Ang dapat mong gawin, kung nakita mo na nalihis ka, kung nakita mong nawala ka, balik ka lang sapagkat naghihintay lang ang Panginoon sa iyo. Sister Mylene, naalala mo ang unang personal Bible study ko sa iyo? The story of the prodigal son. At nakita nyo ang impact ng Panginoon sa naging paggawa sa kanyang buhay. Na nung siya'y nanumbalik, mga kapatid, hindi lang siya basta nag-church, siya'y isa sa malakas na impact sa ministry natin ngayon. Ibang klase ang kayang gawin ng Diyos sa mga Kristiyanong kahit nagkamali, matututong magpakababa at hahakbang pabalik sa Kanya. Amen? The good thing about the prodigal son, he admitted and acknowledged na siya'y nagkasala. Ang problema kasi, minsan lihis ka na, nagmamatuwid ka pa. Minsan kasi mali ka na, ang taas-taas mo pa. Minsan kasi mali ka na, nagmamatigas ka pa. Ang tama, kung ikaw ay nagkamali, maunawaan mo na may Diyos na nagbibigay ng another chance, naghihintay lang siya. And that is why we always emphasize to you that in the story of the prodigal son, after na lumayo yung kanyang anak, mga kapatid, nung bumalik yung prodigal son, malayo pa lang, nakita na siya ng kanyang ama. Anong message? Dahil mula nung lumayo siya, wala nang inabangan ang kanyang ama, kundi ang kanyang pagbabalik. Kaso nung bumalik siya, masama loob ng prodigal brother. Lalo na nung nakitang tinanggap lang siya. Minsan tayo ang nagtatanim ng galit eh. Kapatid, pagka may mga kapatiran tayo nawala, hindi galit ang dapat ipunla mo sa puso mo. Dapat panalangin ang ibigay mo sa kanila na sana isang araw, mapag-isip-isip nila ang kanilang maling ginawa para humakbang sila pabalik sa Diyos. Mga kapatid, ang pinakamasayang bahagi sa buhay ng prodigal son, hindi po mga kapatid yung ipinagpatay siya ng guya, hindi po yung binigyan siya at sinuotan siya ng singsing, hindi po yung magandang pangyapak, hindi po yung mamahaling balabal. Ang pinakamasaya, yung muli niyang maramdaman ng mahigpit na yakap ng kanyang ama. Amen? Mga kapatid, yun po ang usapan ng revival. Kasi alam naman natin sa salvation, hindi mo again and again kailangang tanggapin at panampalatayan ng Panginoon. Sa usapan ng salvation, once na tinanggap mo siya, alam natin na hindi ka na niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Pero ang problema po, hindi ang Diyos eh. Ang problema tayo eh. Nangiiwan po tayo eh.
Diba? Nangiiwan tayo. At sinasabi ko sa inyo ito, kung sakali man na nagkamali ka at nagpasya kang lumayo, balikan mo ang Diyos at mararamdaman mo, makikita mo nakaabang siya, naghihintay siya. Kaya wala akong nakitang rason para ang pagkakamali ipangatwiran. Wala akong nakikitang rason na ang pagkakasala ay ating papagmatigasin ang ating mga puso. Ang nakikita ko po mga kapatid, sa naintindihan natin salita ng Diyos, pagka nagkasala ka, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya ngayong hapon, panawagan ito, ang usapan ng revival ay usapan ng panunumbalik. Kung may mali ka, kung may paglis ka, kung may kasalanan ka, talikuran mo yan, magpasya ka, na humakbang uli, balikan mo ang Panginoon. At sinasabi ko sa iyo, naghihintay siya sa mga anak na manunumbalik sa Kanya. Amen? Yan po ang revival. Restoration. The second point is recovery. Pagka pinag-usapan natin ang revival, ang pinag-uusapan natin dito, yung bawi. Yung makabawi ka, hindi lang basta makabalik ka. Recovery, mag-make up ka, mga kapatid. Itutuloy ko po yung Revelation chapter 2. Ang sabi ng verse number 5, dahil nga po sa verse number 4, ang sabi niya, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. In verse number 5, ang sabi niya, remember therefore from when thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of its place, except thou repent. Mga kapatid, do the first works. Kung nagkulang tayo sa Panginoon, huwag yung tayo pa ang mataas. Kung nagkulang tayo sa Panginoon, ang dapat kaisipan natin, paano ba ako makakabawi sa Panginoon? Diba? Paano ba ako makakabawi sa Panginoon? Mga kapatid, alam niyo po ba, kung may deserve ang Diyos, pasasalamat mo. Kung may deserve ang Diyos, faithfulness mo. Pero ang problema natin sa lahat ng naging kabutihan ng Diyos, ano pa ikinanti natin sa Kanya? Kaya sa usapan ng revival, huwag mong titingnan ng exempted yung sarili mo. Minsan kasi may mga Kristiyanong na-reach na nila yung level ng kanilang spiritual life na ang pakiramdam nila, exempted na sila. Dito po yung mababaw na salita, entitlement. Diba? Bakit? Pastoral staff na ako ng church eh. Preacher na ako ng church eh. Leader na ako ng ladies eh. Leader na ako ng men's fellowship eh. Kahit ano pa ang kalagayan mo, tayong lahat ay prone sa pagkakamali. At tandaan po natin, kahit pastor ka pa, pagka nagkulang ka, pagka nagkamali ka, magandang maintindihan mo, hindi yan ang deserve ng Panginoon. Kaya ang maganda ay paramdam natin sa Diyos na hindi ka lang babalik, babawi po ako, Panginoon. Rebound, mga kapatid. Diba? Babawi po ako. Yung mga naging pagkukulang ko, Panginoon. Gusto kong mag-make up. Gusto ko, Panginoon, na sa lahat ng mga kakapusan, ng mga oras, nung panahon na yon, ngayon binigyan mo ko ng chance. Babawi ako sa iyo, Panginoon. I remember when the Lord Jesus Christ, called Peter back. Sa iba po kasi, judgment eh. Tumalikod na si Pedro eh. Grabe yung ginawa niya. He denied Christ thrice. Magambay ginawa ni Pedro? May pexman pa, mga kapatid. May panunumpa pa na sinabi, hindi ko kilala yan. Remember that? Nagsimula lang ang lahat nung bang medyo lumayo na siya eh. Yung sumusunod pa rin naman, pero malayo na eh. Yung okay na hindi nakaka-attend ng prayer meeting. Yung okay na talagang pang-worship service na lang siya. Yung bang parang Kristiyano na siya, na basta ako, sa akin, basta paglinggo, attend ako, pero umaga lang. Pero hindi na ako para bumalik pa doon sa mga ibang services. Siguro pang mga walang magawa na lang yan. Grabe no, parang ang dating pa nung mga bumabalik at nagpapatuloy at binubuo ang araw ng linggo, parang iyon pa yung mga walang magawa. Mga kapatid, huwag niyo sabihin hindi ko pinaalala to. Sa totoo lang, hindi po maganda na nakakawilihan na po natin na pinababayaan natin ang service. Sige lang, pwede lang, nakakalagpas lang. Pero hindi po pwedeng ganun lang yun.
Kasi kung ang Diyos nagre-reward sa mga sumusunod, meron namang consequence na ibinibigay ang Diyos sa mga hindi sumusunod. Kaya baka mamaya po, naiisahan na tayo ng dyablo na ang gaang-gaang na sa ating mag-decide na pabayaan ang pagtitipon o yung mga dapat ginagawa natin sa Diyos, baka hindi na natin ginagawa. Kasi kung ambatayan nyo ako, never po akong mag-uubliga ng tao. Kasi ayoko po na kaya ka uma-attend kasi inuobliga kita. Ayoko po na kaya ka nagbibigay kasi inuobliga kita o chinecheck kita. Ako po, ang gusto ko pong practice mga kapatid, na yung mga members ng church, kaya sila mga uma-attend sapagkat puso nila yan sa Panginoon. Kaya sila nagbibigay kasi tibok ng puso nila yan para sa Panginoon. Ayoko pong kailanman i-practice natin sa church ang sapilitan. Opo. Di ba, lagi kong paalala, sa usapan ng buhay natin bilang Kristiyano, sa church, paano tayo magkakaproblema? Wala naman tayong pilitan sa ayaw. Basta sinasabi ko lang po, wala tayong pigilan sa gusto. Amen? Diba? Kung hindi para pilitin ang ayaw, huwag pilitin kung sino po yung gusto. At sinasabi ko po mga kapatid, na nung si Peter ay nagsimula, just try to imagine, if you will study the life of Peter, it seems na may hirapang matalikot dun si Peter. Ang tapang Talagang tuwing kausap niya, Panginoon, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Walang sino mang makagagalaw sa iyo. Grabe po yung kanyang... At sa totoo lang po, mukhang minaman talaga ni Peter yan. Kasi sa lahat, sa kanila, ang talagang buong tapang na nanaga nung mga dumampot sa Panginoon, si Peter. Di ba? Tinapyas nga yung tenga ni Malchus Hindi ko alam kung magsisisig ba siya, kaya niya ginawa yun. Di ba? So mga kapatid, hindi ba nirebuke siya ng Panginoon? Starting din mga kapatid, medyo na iba na ang storya sa buhay po ni Peter hanggang sa sinabi na po ng Bible, and Peter followed Christ afar off. Bakit sinabi pa po ng Bible yan? Bakit dinidetalye pa ng Bible yan? Kasi nangyayari yan na ikaw, sumusunod ka pa rin naman. Pero hindi na katulad ng distansya mo dati. Mas malayo ka na ngayon. Mas may reservation ka na ngayon. Mga kapatid, kung ang pagsunod natin ay pagsunod sa Panginoon, sana po, mga kapatid, maramdaman ng Diyos yung intimacy ng pagsunod natin sa Kanya at sa pagsunod natin sa Kanya. Amen? Hindi po yung makasunod lang. Ilan po ba sa inyo yung ang katwiran nyo po? Basta ang mahalaga, maka-attend ako. Yun lang ang katwiran nyo. Mga kapatid, mas maganda po na kayo'y uma-attend dahil sa talagang puso natin yan sa Panginoon. Yes. At alam niyo po, sa madaling sabi, sumablay si Peter. Kaya pag ikaw sumasablay, huwag mong masyadong sisihin ng sarili mo. Ang maganda lang, magsisi ka. Amen? Hindi yung sisisi mo sarili mo. Kasi kahit yung mga malalakas sa Bible, nakita naman natin, may naging paglihis din sila So yung malihis tayo, nangyayari yan Pero yung pong kaisipan natin, pag nalihis tayo, yun ang big deal mga kapatid. And for me, it is very important for us to desire na makabalik kapag tayo po'y nalayo. Yung makabawi kapag tayo po'y nagkulang. Amen? Kahit sa mag-asawa, mahirap yung nagkulang ka na, matapang ka pa. Oo, ang mangyayari dyan, talagang magbabangga kayo ng gusto. Pero pagka naramdaman ng asawa mo, na kahit nagkulang ka, tapos heto ka, nagme-makeup ka talaga. Anong nagme-makeup? Yung mini-makeupan mo siya? Diba? Grabe tong asawa ko, kalalaking tao, nagme-makeup. Diba? Delikado na po yan. Kidding aside, mga kapatid, tayo ba'y nagkukulang sa Diyos? Mukhang wala Mukhang hindi tayo mga nagkukulang sa Diyos Mukhang mga perpektong-perpekto tayo Di ba? Nagkukulang tayo sa Panginoon. Sino bang hindi? Sino bang hindi? So saan nagkakatalo? Ang tanong, kumikilala ka ba? Kinikilala mo ba yung pagkukulang mo? Ayoko po, talagang alam na alam ko, laki ng pagkukulang ko sa Diyos. Hindi doon, dapat natatapos yun. At dahil alam ko nagkulang ako sa Diyos, magme-makeup ako sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon kay Peter, when thou art converted, strengthen thy brethren. Diba? Ibig sabihin, pag nakarecover ka, pag nakabangon ka, palakasin mo. At yun po yung ginawa ni Preacher June ngayon. Sa naranasan niya. Mga kapatid, alam ko, sasang-ayon kayo sa akin, na blessing na may Preacher June tayo sa church. Pero inamin niya kung ano yung mga pinagdaanan niya.
Inamin niya yung mga pagkakataon na nandun siya sa point na natalikod siya nang akala natin ayos na ayos pa rin siya. Pero siya mismo umaamin po sa atin na nagkulang siya, na halos wala na talaga. Alam ko, iniisip nyo, kala nyo magko-commercial ako at mag-a-advertise ako. Mali kayo mga kapatid. Kung Oxy Golden pa yan, summit Di ba? Mga kapatid, ang gusto kong itanong sa bawat isa sa atin, anong ginagawa natin sa mga panahong na-realize natin na nagkulang tayo? Diba? Sinabi ko kanina ang usapan ng revival, reminder po yan. Ang usapan ng revival, rebuke po yan. Ang usapan ng revival, nagdadala sa realization po yan. Ang tanong ko sa iyo, matapos kang palalahanan, matapos kang sawayin, at na-realize mo, nagkulang ako. Yun ang maganda sa prodigal son. Yung realization. Sabi ka, nagkasala ako sa langit, nagkasala ako sa aking ama, hindi na ako karapat-dapat tawaging anak, kahit ibilang na lang niya ako sa kanyang mga alipin. Ibig sabihin, ang gusto na lang niya, mga kapatid, yung magsisilbi siya. Amen? Hindi po siya naghangad ng balabal, hindi po siya naghangad ng magandang pangyapa. Talagang ang gusto lang niya, makabawi siya at makabalik. Makabalik at makabawi siya. Amen? Mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo, diba? Sa panahong nagkukulang tayo, pagkatapos ng lahat. Kasi minsan ginagawa natin, diba? Tuwing tapos ng service, punta sa altar. Mga kapatid, ayaw po natin nung nakagawian mo lang na pumupunta ka sa altar. Diba? Sana po, kaya ka pumupunta sa altar, may desisyon ka talaga na may gagawin ka talaga para sa Panginoon. At ayoko rin po na ang basis natin, yung nararamdaman natin, sana po yung conviction ng Banal na Espiritu. So the true essence of revival for me is restoration. It is about recovery. Psalm chapter 51, maliwanag po sa atin yan. Di po ba? Na talagang si David, abot-abot po ang kanyang paghingi ng tawad nung konfrontahin po siya ni Prophet Nathan at na-realize po niya, abot-abot ang paghingi niya ng tawad. Alam niyo, ang hindi lang naman mag-e-enjoy sa patawad ng Diyos, yung mali na nagmamalaki pa. Mga kapatid, lahat tayo kahit Kristiyano nagkakasala pa rin Kaya may confession mga kapatid kaso imbis na confession anong ginagawa natin? Excuses Diba, Panginoon? Nagkasala ako, tumalikod ako, nagkasala ako, umalis ako sa church. Paano naman ako hindi alis? Kasi si kapatid, diba? Mga kapatid, alam niyo po, isang bagay na natutunan ko sa spiritual life, lahat ng idadahilan ko, yan ay kaparaanan ni Satan para alisin ang focus ko sa Panginoon. Opo. Kaya salamat po kahit na nakaranas pa ako na, di ba? Paninira, nakaranas ako ng pamimintas, nakaranas ako ng pananakit, diba? Naranasan ko na yan Alam nyo naman po yan, na nagulpe ko mga kapatid. Kaya nga nagkaganito to Diba? Kung inabutan nyo lang ako noong time na hindi pa nagugulpi to mga kapatid, masasabi nyo, parang ganun din naman, walang pinag-iba. Pero ba't nagpapatuloy? Naranas ako ng mga taong inalagaan mo. Mga taong talagang with all your heart. Di ba? Na kung tutusin, di ba sa gagawin ng kahit sino? Alam niyo po yan? Kung paano po mga kapatid, dahil importante sa akin ang relasyon. Pero sa isang iglap, ang dali po. Yung mga sira na nga, ang gusto mo maitayo pa Bakit naman yung mga nakatayo, ang gusto mo sirain? Doon pa lang makikita mo na kung gawa ng Diyos o gawa ng Diablo Di ba? Yung mga usapang sa Diyos, yung mga buwal, yung mga sira, yung mga nalihis, ang gusto mo, makabangon. Gusto mo mapaayos. Bakit naman ikaw, ang gusto mo, manira? Kakampi mo ba ang Diyos sa ganung kaparaanan? So, napakahalaga po
na makita natin na ang true essence of revival is restoration, recovery, and rejoicing. Amen? Rejoicing. Yun ang dahilan kung bakit sinasabi ko, bakit kaya may mga pagkakataong ang service natin parang ang hirap magbuhat. Yung song leader, alive na alive. Pero ikaw, tulog na tulog. Tapos nung ginising, nagalit ka pa. Ano ka ba? Hindi pa naman tapos ang service, ginigising mo na ako. Ang gusto gisingin siya pag tapos na service. Mga kapatid, nakukuha niyo po yung point. Di ba? Paano mo sasabihin hindi kailangan ng revival? Nagkakantahan ng marami at halos bigay na bigay, ikaw parang wala lang. Di ba? Yung pastor, todo bigay sa pangangaral, ikaw parang kang, yung tulala, yung malayo ang tingin, wala naman tinatanaw at kapansin-pansin ang bawat kilos mo't galaw. Sabi ko nga, iniiwasan ko po doon sa mga members na nakatulala lang, yung bigla na lang gaganyan yan, tapos Mga kapatid, kasi ang inaasahan, pagkaayos ang buhay mo sa Panginoon, dapat ikaw yung nakikitang masaya sa Panginoon. Di ba? Wilt thou not revive us again? Anong sabi? That thy people might rejoice indeed. Nakita nyo po? Pagka sinabing revival, rejoicing yan mga kapatid. Specifically, rejoicing in the Lord. Ano ang sabi po ni David sa Psalms 51? Restore unto me, what? The joy of salvation. So kaya pala, nagkakandak ng revival para mapaalala sa mga mananampalataya na ang revival is about rejoicing. Di ba? Yung bang habang tumutugtog ka, mararamdaman that you are really enjoying yung pagtugtog mo sa Panginoon. Masaya ba kayo pag tumutugtog sa Panginoon? Di ba? Yung pag nagsusong lead rito, hindi yung parang dinagana ng langit, ano? Sana po sinapian ka ng langit. Amen? Ano po ba yung sinapian ng langit? Yung talagang parang kang anghel na halos lumilipad ka sa pagpapaawit. Ganun po ba yun? Mga kapatid, maging aware po kayo sapagkat ang kalooban ng Diyos, ang Christian life mo, dapat masaya. Hindi tawa ang pinag-uusapan natin na saya. Iba po yung tawa at iba po yung saya. Merong mga tao po na tumatawa na hindi ibig sabihin masaya. Ang kalooban ng Diyos, hindi lang save ka. Ang gusto ng Diyos, ini-enjoy mo yung pagka-Kristiyano mo. Di ba? That you may have it more abundantly. God would like all of us to enjoy our Christian life. Diba? Ang totoong dulot ng salvation, joy. Kaya po yung idea, joy of salvation, pero yun ang nawawala eh. Diba? It is not salvation, but the joy of salvation. So yun po ang klarong-klaro sa atin na kahit Kristiyano, mga kapatid, matibay tayo sa doktrina na pagka-Kristiyano, yung salvation hindi nawawala. But listen, because of sin, po pwedeng mawala yung joy. Yung bang tipong ang pakiramdam mo pinatatamaan ka sa preaching? Alam nyo, kung wala tayong pinakukundanganan sa puso natin, wala tayong pangamba. Pero minsan, pagka guilty ka, kahit wala lang naman, ang pakiramdam mo, pinepersonal ka. So, nung sinabi po nitong psalmist sa kanyang prayer, yung mercy ng Panginoon, mga kapatid, nakahabagan siya, isa po sa linyahan niya, ang sabi po ng psalmist, wilt thou not revive us again, that thy people might rejoice in thee. Kaya kung tatanungin kita, hindi ba tama lang na magkaroon tayo ng revival meeting? Kasi parang hindi ka na masaya sa Christian life mo eh. Diba? Mga kapatid, ang pinaka-nakatatakot na kalagayan, nakakatakot na kalagayan ito, na sa spiritual life mo, yung dati, excitement sa'yo ang pagpunta sa church, ngayon, burden na sa'yo. Yung bang tipong namumroblema ka na pag Sabado dahil linggo na naman bukas.
Diba? Yung bang idea na talagang baka kasasabihin nila pag hindi ako umattend. Yung bang ang idea po napipilitan ka na lang sa po pwedeng sabihin ng kahit sino. Ang maganda po at ang ito ang inaasahan na pagka-Kristiyano ka, ito yung bang excited ka sa bawat bagay sa buhay mo sa Panginoon. Pagka magbabasa ka ng Biblia, enjoyable para sa iyo. Pagka magpe-pray ka, enjoyment yan para sa iyo. Enjoyable yan para sa iyo. Pagka magbibigay ka, enjoyable yan. Everything na gagawin mo sa Panginoon, gagawin mo with rejoicing. Why? Sapagkat revive ka. Kaya medyo ito po'y kalabit sa bawat isa sa atin. Mga Kristiyano, paalala to, saway po ito, at pagdadala po ito sa realization, wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee. Ito pong revival natin, sa tamang kaisipan nito, ito po'y tawag para manumbalik ka, ito'y panawagan para bumawi ka, at ito po ay paalala na dapat masaya ka sa buhay mo sa Panginoon. Amen? I-enjoy lang natin, mga kapatid. Lahat ng ginagawa natin sa Diyos. Mga anak, huwag kayong pumupunta sa church dahil obligado lang kayo dahil nandito magulang nyo. Sana po kaya kayo pumupunta sa church, delight nyo ito. Amen? Kasi yun ang inaasahan. Pagka-Kristiyano ka, yung kagalakan mo ay nasa kautusan ng Panginoon. Pagka-Kristiyano ka, ang hinahanap mo mga bagay na ukol sa Panginoon. Yan ang enjoyment mo. Kaya I hope and I pray na ang message na ito ay nagpaalala sa bawat isa sa atin. Yes. The true essence of revival is restoration, recovery, and rejoicing. Diba? Balik tayo sa Panginoon. At ang idea nito, balik mo yung dating ginagawa mo sa Kanya. Kristiyano, bawi tayo sa Panginoon. Bawi tayo. Hindi sapat at hindi maganda na nakita mo nang nagkulang ka pero hindi ka nag-make up at hindi ka willing na bumawi sa Panginoon. Kristiyano, enjoy mo lang ang buhay mo. Kasi walang pinakamasayang buhay, kundi yung buhay na ikay nasa Panginoon. Pag hindi ganun ang kaisipan mo, there is something wrong in you. Tumayo po tayong lahat. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa sa atin, mga kapatid, isang magandang pagkakataon ito sa atin. Sa bayan ng Diyos, nangyayari yan. Again and again, nangyayari po yan. Samantalang masasarap at magaganda ang karanasan, wow, areglado sila, masasaya sila sa Panginoon. Pero sa paglalakbay at pagdanas ng mga atake ng kalaban, diyan na nagsisimula ang reklamo, panlalamig, panlulumo, paglayo. Isang bagay na pinaalala sa atin ng mensahe, Kristiyano, posible po na dumarating tayo sa punto ng ating buhay na nakakalimot tayo, na nagkakamali tayo, na nalilihis po tayo, mga kapatid. Pero malinaw po sa mensahe na ang gusto ng Diyos ay ang manumbalik ka. Ang gusto ng Diyos ay ang bumawi ka. At ang gusto ng Diyos, mag-enjoy ka sa buhay mo bilang mananampalataya. Kung sa pakikinig mo, pinaalalahanan ka, sinaway ka, dinala ka sa realization, nakita mo ang kasalanan mo, nakita mo ang pagkukulang mo, nakita mo naging paglihis mo, at ngayon, gusto mong bumangon, gusto mong bumalik, gusto mong bumawi, at gusto mo na talagang ma-reach mo yung punto ng buhay mo bilang Kristiyano that you are really rejoicing in the Lord. Bukas ang altar, mga kapatid. And please, make sure na kung lalapit ka, sincero ka. Sincero ka. Totoo sa puso mo. Gusto ko pong bumalik yung time na yun na talagang super excited and eager po ako to attend, to serve my God. Yung bang talagang ang kagalakan po ng puso ko, Biblia, ministeryo, yung talagang sa heart ko po, gusto kong luwalhatin ng Diyos, gusto kong dakilain siya.